Wala naman akong kinukwento sa'yo. Hindi, tsaka hindi pa yun, Sen. Wala kayong kamalay-malay. Nakunan ko kayo ng mga larawan. May picture pa? Ayan o. May lumitaw? Yan ho. Oo nga, no. Oh. Ay, Akala ko nga, nasa China kayo, Sen. Sabi ko, naiwanan na naman tayo. Siya bang US, ito bang Chinese ambassador to the Philippines. Ako ba yan? Opo. Naku, hindi kayo makapagkakaila. Oho. Hindi naman AI. Hindi, naimbita ako eh. Oho. Oho. Yan ang bagong ambassador ng China Yes po. sa ating bansa. Pinalitan niya yung dating ambassador na si Wang Zilian. Kilala Yes. niyo naman yun eh. Opo. Sikat sa Pilipinas yun, si Wang Itong Zilian. bagong ambassador na yan, binasa ko yung kanyang background. Siya'y mataas ang kanyang kanyang posisyon sa embahada ng China sa Amerika. Nakabase siya sa Washington DC. At dati po, Kaya maski sa pagsasalita, matatas mag-English. medyo parang si Nelson mag-English. Aba! Matinding mag-English. Talaga, oo. Ano na pag-usapan nyo, San? O yan ang sikreto. Sikreto? Hindi ko ba tayo inimbitahan Hindi ba? sa Kasi isa sa mga bucket list namin ni Nelson na makapunta man lang ng China, Sen eh. At saka pag nakita mo yung mga promotion ng Chinese Ang diferensya tourism. sinabi niya sa akin, Oo. lahat ng mga kaibigan mong pumunta sa China, Opo. huwag mong isama. Yun ang problema. Nakakasama naman ng loob itong si ambassador na ito. Hindi. Sinabi naman niya, alam mo, kanya, isa sa mga pag-asa ko na dapat mangyari habang ako'y ambassador, talagang ma-stabilize ko yung relasyon ng ating bansa. Yun ang Ng dalawang bansa natin. Opo. Ganyan. Lahat naman ng ambassador, ganoon ang palaging nilang layunin. Opo. Yung maging maganda, maayos, matatag, produktibo yung relasyon ng bawat bansa. Okay. Abay, sabi ko, maski ako ganyan at palagay ko lahat ng mamamayan namin, ganoon ang kanilang gustong mangyari. Opo. Sabi niya, magtulungan tayo. Sana tulungan mo rin ako na maipahayag natin sa kanila na ganun nga ang layunin ng China. Ayan, ganyan. At marami kami pinag-usapan. Ano po yung meron bang kasi alam niyo naman ngayon, Sen, parang may mga campaign sa social media. Social media lang naman na para bagang pinasasama yung larawan ng China eh. Di ba? May mga ganong, aminin naman natin o hindi, may mga kumakampanya ng ganun po. So although sa social media naman, Sen. Ganun nga, maski siya naman alam niya yon. Opo. Ang pinakiusap niya lang, sana man lang ay... Ako hindi ako naniniwala na sa relasyon ng dalawang bansa ay dapat walang zero-sum game, sabi niya. Ang ibig niya sabihin, nung ginamit niya yung zero-sum game, parang bihasa ito sa lingwahe ng diplomacy talaga. Yung zero-sum game kasi, kasama yan sa game theory, alam mo na, sa diplomacy, public diplomacy na hindi naman kailangan mag-gain ka yung isa naman ay nalugi. Kailangan parehas kayo. Ang gusto niya yung walang nalulugi. Maganda, ma-stabilize natin. Pangkaraniwan kasi, magkakagasta ka bago mo ma-stabilize. Dapat walang ganon. Walang negative. Pwede namang mangyari yun. Sabi ko, palitan natin ang naratibo. Sabi ko ganyan. Kasi ang nangyayari dito sa ngayon, at maging yung media ngayon, maliit na bagay lang ang nangyari. Halimbawa, nagkaroon ng dispute sa South China Sea. Maaring nagkaroon ng skirmish, halimbawa. Palalakihin niya. Ayun na nga po, hinahype. Samantalang yung mga nagagawa ninyong mabuti, kung meron man, at nakikita ko naman talaga, pinipilit nyo naman na magkaroon tayo ng ugnayang pang-economic, di ba? People to people. Pero hindi na-highlight yun. Ang na-highlight yung, kinyun mo yung ganito. Di ba? Yun ang palaging lumalaki. So yung naipupunda ninyong mabuti, natatakpan ng ganito. So sana nga, puro isda lang naman ang pinag-uusapan dyan. Ba't pa natin pag-uusapan ng pag-aawayan pa ba natin ng mga isda? Sabi ko, yung mga isda, common yan eh. Common. Yes po, Ngayon, kung payag ka, sabi ko,
simulan natin doon sa sinabi ka ako nung arbitral tribunal. Medyo napagano siya ng arbitral tribunal eh. Oo, nako. Oo. Iniiwasan nila yun. Allergy. Oh, allergy. Relax ka lang, cool. Kasi sinabi lang doon ako, Oo. palitan natin ang naratibo. Kasi sinabi niya, yung Scarborough Shoal Apo. is a traditional fishing ground. Opo. Siguro, naiintindihan mo naman yun. Sabi niya. Ibig sabihin noon, mangingisda ninyo, mangingisda ng Vietnam, mangingisda ng Pilipinas, pare-parehong pwedeng makinabang. Mga isda lang ang pinag-uusapan. Magsimulan tayo sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan. Oho. Yun ang palaging maganda sa diplomacy. Opo. Humanap ka ng maraming mga bagay-bagay na pwedeng mapagkasunduan. Oho. Iwasan natin yung mga bagay na umpisa pa lang, Away na. magsusuntukan na tayo. Ayun nga, oh. Kaya nga diplomasya sen, no? Tingnan mo ako yung ginawa mo sa Vietnam, nakapag-arrange kayo ng isang lugar. Dito ka, kanya, dito kayo. Oho. Naayos ninyo yun. Nagkaroon ng medyo banggaan doon talaga. Nagbari lang kayo ron. Pero later on, naayos nyo. Ayun. Naayos nyo rin yung sigalot nyo sa India. Oho. Meron din kayong sigalutan sa panig ng Japan. Pero naayos nyo. Mhm. Bakit sa Pilipinas hindi natin Parang hindi umpisan? Yun nga yung gusto naming mangyari. Ayun. Oho. Di ba? Oho. Oho. Kapag ka nailagay na, ang naratibo mapapalitan natin. Ayun. Pagkatapos yung Code of Conduct, bakit pagkatagal-tagal hindi natin maayos-ayos yun? Mhm. Sabi ko. Napirmahan, sabi ko, ng ASEAN at saka ng China yung Conduct of Parties. 2002 pa yun eh. Opo. Pero yung Code of Conduct, after that, 2002, 2026 na ngayon, sa Makatwid, mahigit na 20 taon na nakararaan. Hindi pa umusad itong conduct. Oho. Ha? Oho. Ayun. Sabi niya, paano kasi dalawang bansa ang medyo, rito, maayos na sana eh. Oho. Dalawang bansa ang medyo nahihirapan kami. Oho. Oho. Pasensya ka na, kanya, ang kasama yung Pilipinas at saka yung Vietnam. Opo. Dalawa na lang, sabi niya. Pero mas marami kanya yung problema sa panig ng bansa. Sabi ko, pagtanoy natin. Pagkasunduan, Pagkasunduan pag-usapan. natin. Importante nagkakausap sen eh. Kasi no? kapag hindi nagkakausap, hindi naman natin, kamukha namin, sino ba ako yung kinakausap mukha ako sa panig namin? Dahil palagi naman ang Department of Foreign Affairs. Kaya nga naisip ko, sana nakikinig ang Department of Foreign Affairs. Siguro yung composition ng kanilang negotiating panel, isama nyo naman kako yung mga taga-legislature. Hindi naman, kayo-kayo na lang ang nagkakaharap yan. Mga mambabatas kailangan din yan. Ang bukala naman nyo, kayo lang nakakaintindi, kayo lang ang nagsisikap para ayusin natin ang kalagayan ng ating bansa sa harap ng ibang mga bansa. Opo. So lahat ng gustong lumahok, kung ang pinag-uusapan lang ay kagaganda ng lahat ng, ikaayos ng lahat ng sigalutan, isama nyo yung talagang makakatulong. Ayun. Di ba? Kaya kanina, nag-prepare ako ng sulat sa Department of Foreign Affairs. Foreign Affairs. Opo. Ano na ba yung status ng COC natin? Oho. Ano ba yung mga pinagtatalunan pa? Ano ba yung mahirap? Ano ba yung contentious? Di ba? Opo. Nasaan na ba tayo? Sino-sino ba kayo? Ano bang composition? Tinanong ko sa panig ng China. Maraming bahagi ng kanilang lipunan ng kasangkot. Merong academe. Meron silang yung mga NGOs din nila. Oho. Meron sa panig ng militar. Meron sa panig ng Coast Guard. May lahat. So, talagang sila, yung malaki, yung composition ng nahumaharap doon sa panel. Hindi ilan tao lang. Sa kanila, kung sa talaga. DFA naman, DFA lang. Opo. Ba't hindi mo isama yung Mga mambabatas, ibang magsama ka sektor. nung mga nakakaintindi sa kamukha niya. Pinag-uusapan natin kung nasa ng West Philippine Sea. Talagang hanggang ngayon, hindi nila maipormang mabuti yung eksaktong coordinate ng West Philippine Sea. Oho. Di ba? Oho. Sabi ko, magsimula tayo sa mga ganito. Payag naman siya. Katapos, usap kami, yung
Kasi ang mabigat kanya yung defense ministry ninyo, sabi niya, ayaw makipag-usap eh. Parang close sila. Ganun po. Oho. Oo. Oho. Subukan natin lahat ng iniisip mo kung mahirap, pag-usapan natin. Oho. Kung sinasabi nilang nakasara, edi buksan natin. Ayun. Di ba? Pumatok tayo, baka pwede ho sila magbukas. Oo. Sabi niya, meron ka ba kanyang contact, sabi niya, sa opisina ng DND, sabi niya. Secretary Gibo, Teodoro. Oo. Yung akong sekretary, nakakausap naman natin. Kasi kapwa kami taga-Tarlac. Pares kayong sabi ko. taga-Tarlac po. Oo. Medyo nanlaki yung mata niya eh. Talaga? Sabi, sabi ko. So kaibigan mo pala siya? Oo, sabi ko. Oho. Sana isang araw makapagkape man lang tayo kahit tayo. Subukan natin yun. Sabi ko, wala namang gesture wala niya. namang imposible. Nakita ko sa panig niya yung talagang openness. Ayun. Kasi kung halimbawa, close ito, ikaw close ka rin. Saan tayo? wala. Anong pag-uusapan natin? Hindi magtinginan, hindi magtinginan. Di ba? Oo, Tayo naman, nag-iiwasan. mag-o-offer tayo ng kahit na anong maitutulong natin. Kung makakatulong tayo, bakit hindi? Lahat ng bagay na magagawa mo para sa bansa mo, gawin mo. Maaaring mahirap sa umpisa, no? Pero kung hindi mo itatry, kung hindi ka hahanap ng paraan kung paano natin masisimulan yung pag-aayos, yun lang pagsisimula, problema eh. Ayun nga po, Kasi paano sarado sisimulan? yung isa. Nagsara din naman yung isa. Wala talagang mangyayari. Pero nakita ko sa kanya yung kagustuhan niya na magkaroon talaga ng dialogue. Ayun. Kasi nilahad ko sa kanya pati problema natin. Sila naman napakarami nilang may tutulong sa panig lang ng elektrisidad natin. Ay, opo naman. O sila na yung parang nangunguna sa tinatawag na electrostate. Kasi ginagamit nila yung mga dams ata nila dyan, sir. hindi na kuryente na fossil fuel eh. Di ba? Wala silang coal, hindi yan ang ginagamit nila. Hindi na yung mga gas. Ayan. Kasi yan ang gusto nila, yung clean energy din. Kaya namamayani sila sa solar eh. So, number 1 sila sa solar panel, number 1 sila sa baterya. Ayan. Tayo, yun ang kailangan din natin eh. Marami tayong raw materials ng baterya, sen, di ba? Kaya kailangan din nila ang Pilipinas. Sila naman gagaling ang raw material sa atin. Sinabi ko pa rin sa kanila yun eh. Halimbawa ako yung nickel ore, marami kami niyan. Napakarami sa Pilipinas. 87% ng aming nickel ore ay ine-export namin sa inyo. Kaya lang, dapat payagan nyo kami na kagaya ng ginawa ng Indonesia. Nag-ship ang Indonesia from exporting raw nickel into processing para maging high value manufacturing sila. Para mas kikita sila. Kasi ang nangyayari, i-export natin yung nickel ore. Wala kasi tayo manufacturing sa Pilipinas. Talaga yun. Yes po. Pagkatapos ipoprocess nila. Bibili natin, mas mahal. Tayo ngayon ang pagbalik sa atin, mahal na. Ganon. Open naman kami doon eh. Sabi niya ganon. Yung agriculture namin, bagsak. Pwede naman tayo magtulungan dyan. Ayan, isa So po yan. 3 areas muna ang sinabi ko sa kanya. Sinabi pa nga niya, pati tourism kanya. Ay naku. Pasukin din natin yan. Lalo na bagsak ang tourism natin. Sa tourism natin yun, sa statistika yan, parang pangatlo na lang ang China. Dati number 1 eh. Nag-number 1 na ngayon ang South Korea. Dahil nga napopoliticize kasi. Ayun. Hindi naman kinakailangang pag-awayan. Di ba? Pinalalaki. Na maliit na sigalutan. Sabi niya gano'n, dapat sana. Yun ang iwasan. Ayun. Yun ang iwasan. Pero ang concern namin, hindi ko ba nag-iimbita? Kasi gusto namin makita niyo, Nelson, yung pinagmamalaki nyo dati sana yung 3 gorgeous dam ng China, yung nagsusupply ng kuryente sa napakalaking bahagi ng China, sa pamamagitan ng parang water, di ba? Hydroelectric. Malaking malaking pasilidad ng electricity yun. Kung paano nila nagawa yun, talagang masasabi mong parang mga 20 to 30 years na pala bago ginawa. Wonders of the world. Yes po. Hindi lang, nung magawa nila yun hindi lamang naging kapaki-pakinabang sa elektrisidad eh. Pati yung nila, yung shipping nila. Ganun yung po. Paglabas, pasok nung kanilang mga barko. Mga barko nila. Nagawa pa nilang mas maayos eh.
Ah.